Yan, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos na buhay at nakapagalian sa lahat. Walang naging hadlang sa ating pong pagsamba sa Kanya. Kahit malamig ang panahon maulan, tayo po lahat ay manalangin. Hallelujah! Puri ikaw, Diyos, na banal at nakapagalian sa lahat. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa iyong kabutihang taglay na patuloy na ipinaparana sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa iyong pagmamahal, sa kadakilaan mo, sa iyong kapangyarihan, Panginoon Diyos. Tunay nga po, Lord, na ang bawat isa sa amin ay pinagtagumpay mo. Sa oras na ito, Panginoon, kung kaya't walang naging hadlang sa amin mong pagtungo sa iglesia ito, na kung saan natin ito kami upang dakilain ka, upang sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan, upang magpasalamat sa iyo sa lahat ng kabutihang ginagawa niyo sa buhay ng bawat isa sa amin, upang sambitin ang aming pong mga labi kung gaano kakabuti at nakapangyarihan sa lahat sa aming pong mga buhay. Kaya Lord, tanggapin mo ang aming pong pagsamba ngayong gabi ito, Panginoon. Tunay nga po, Lord, na pagpalain mo ang aming mga puso. Patawarin mo kami sa lahat ng aming pong mga pagkakamali, Panginoon, sa lahat ng mga nagawa, kasalanan, mga nakita man ito o sinasadya o hindi man, Panginoon, mga nakabigat sa aming pong mga puso, Panginoon, mga negative na naisip, Lord. Patawarin mo kami sa oras na ito at likhaan mo kami, Panginoon, ang pusong mapagpakumbaba na laging handang magpasakop sa iyong kapangyarihan. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat na sa oras na ito, Lord, pagpalain niyo ang gawain ito. Pahigit sa lahat, pagpalain niyo ang lahat ng tatay niyo sa pulpitong ito. Patuloy, Lord, na maging sa mga awitin na aming handa ang aming pong mga kapatid. Tunay nga po, Lord, na magbigay ito ng kaluguran sa iyong harapan. Mabigyan ka po namin ng ngiti, Panginoon Diyos. Maluwalhati ka po namin sa pamamagitan ng aming pong pagpalakpak, ng aming pong pagpupuri, ng pag-awit po namin, Panginoon Diyos. Maranasan ng bawat isa ang kalwalatian na nagmumula sa iyo, ang kabanalan. Ang pag-ibig mo, Panginoon, ay patuloy na ipagkaloob niyo sa buhay ng bawat isa sa amin. Maging sa mga salita mo, Lord, na aming pong mapapakinggan sa pamamagitan ng iyong pong lingkod. Tunay nga po, Lord, na pagpalain ang kanyang buhay. Maranasan po niya ang kalwalatian, ang karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang makita namin sa kanyang katanguhan. Maranasan po niya yung kapangyarihan mong taglay sa kanyang buhay. Higit sa lahat sa kanyang puso. At bawat lumabas sa kanyang labi, tunay na kabanalan lamang na nagmumula sa iyo, Panginoon. Maging sa mga panalangin, Panginoon, batid niyo na may iba't ibang mga sitwasyon, may iba't ibang mga karanasan ang bawat isa sa amin. May mga iba't ibang pagpupuri, Panginoon, sapagkat may nilutas ka, Panginoon, sa bawat mga panalangin po namin. Kaya, Lord, ang lahat ng ito, alam po namin na may pagtugon mula sa iyo, nagagalak ka sa puso ng bawat isa sa amin, na kung paano kami naglilingkod sa bahay-sambahan na ito. Naniniwala kami, Panginoon, na dadaloy ang masaganang biyaya mo, masaganang himala mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Sapagkat sabi mo sa mga salita mo, Lord, 2-3 na nagkakatipon sa pangalan mo, Jesus, naririto ka sa aming pong kalagitnaan. At tunay na nararamdaman pa lang ng po namin, Panginoon, na kasama ka po namin na sa mga oras na ito, patuloy na binibigyan ka po namin ng kaluguran sa aming pong mga buhay. Kaya, Lord, maraming salamat. Tunay nga po, Lord, na lukuban mo ng iyong banal na Espiritu Santo ang gawain ito sa apat na sulok ng iglesyang ito. Samahan mo kami, Panginoon, at pagpalain niyo ang lahat ng naririto, Panginoon Diyos. Maraming salamat sa iyong pagpapala at biyaya na patuloy na pinagkaloob na. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin na naririto, Panginoon Diyos, sapagkat hindi naging hadlang ang panahon kung kaya't kami naririto, Panginoon. Purihin ka, Panginoon Diyos. Salamat sa iyo, Panginoon. Maluwalhati ang dakilang pangalan mo sa oras na ito. Inatin po namin ang tagumpay sa natatanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Amen. Minsan pa nga po palakpakan muna na ng Panginoon. Hallelujah na rin ang Diyos. Kaya karapat-dapat sa aming pagsamba. Luwalhatiin ang iyong pangalan. Napakabuti mo, Panginoon. Patuloy na namin ikataas-taas ng bagay at pararangalan ikaw ang karapat
dapat sa wagas na pagsamba po natin. No? Nawa, yung bawat mga awitin ay ito din yung maging dalangin ng puso natin. No? Hindi lang tayo umaawit, kundi ito yung dalangin hangarin natin ang maitaas ang Diyos sa buhay natin. Pwede po bang buksan natin yung ating pong mga Biblia at masabayan niyo po ako sa Awit 95 verses 1 hanggang 3. Awit 95 verses 1 to 3. Diyan na po kayo. And sa Awit 95 verses 1 to 3, sabay-sabay po natin basahin. Go! Halin kayo, bakit tayo ng may kagalakan sa Panginoon? Purihin natin ang Diyos ng ating tagapagligtas. Lumapit tayo sa Kanya na may kasalamat at purihin natin siya sa pagdikan ng mga awit. Sapagkat ang Panginoon ay dakilang Diyos, ang hari na dakila sa lahat ng Diyos. Amen! Sama-sama po natin sambahin ang Diyos na karapat-dapat sa ating kumbagas na pagsaka. Halina na taas at sama-sama po natin ibigay papuri para tayo sa ating Panginoon. Po natin yung sama natin. Halina sama-sama. Halina sama-sama. Purihin natin siya. Halina sama-sama. Ating pagkakitan ng Diyos. Pagkakitan natin siya. Palakpak mo yung mga kamay. Iyong kamay. Itaas at ikuan. Lahat ay masabi. Diyos ay buhay. Sama, halina't sama-sama. Halina't sama-sama. Purihin natin siya. Ating pagkakitan ng Diyos. Sama-sama. Pagkitan natin siya. Palakpak na sa Kanya. Palakpakan iyong kamay. Itaas at ikuan. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Palakpakan
Salamat at pagbibigay, pagpupugay sa iyong pangalan. Kundi ikaw lamang po, aming Panginoong Jesus. Lord, we acknowledge your holy presence, Panginoon, sa gabi po na to. Opo, naniniwala kami that you are with us, Lord God. Naniniwala kami sa pagkilos ng iyong banal na presensya na sa aming mga kalagitnaan ng pagsamba. Naroon ka, Panginoon. Naway patuloy mong katagpuin, Panginoon, ang aming mga puso. Makita mo nawa, O Diyos, ang aming mga buhay ay tunay na sumasamba sa iyo. Hindi lang sa aming mga labi, kundi na sa our hearts desires, Lord God, ang maparangalan at maitaas ka ng buhay namin, Panginoon. Salamat, O Diyos, pagkat patuloy na pinapaalala mo, Panginoon, na kami iyong anak at patuloy na nararanasan namin, Panginoon, ang iyong pagyakap, ano man ang sitwasyon na meron kami, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Wala kaming dapat na hangarin sa mundong ito, kundi ang maranasan nawa palagi ang iyong presensya. Purihin ka, Panginoon, sambahin ka. Hindi ko na hinahangad ang yaman ng mundo, pagkat ikaw, Panginoon, ang kasapatan ko, ang kabanalan mo, ang katuwiran mo. Dinanasan ang buhaw ng puso ko. Minsan babaanin mo ang wita ng Panginoon. Di ko na hinahangad. Hindi ko na hinahangad ang yaman ng mundo, pagkat ikaw, Panginoon, ang kasapatan ko, ang kabanalan mo, maging ang katuwiran mo, O Diyos. Dinanasan ang buhaw ng puso ko. Hindi ka maikukumpara sa kahit na kaninong mga. Hindi ka maigamit sa yaman at sanlibutan, pagkat ikaw ang higit kong kailangan. Sa ano ko pamilya ng Panginoon. Hindi ko na hinahangad ang yaman ng mundo, pagkat ikaw, Panginoon, ang kasapatan ko, ang kabanalan mo, ang katuwiran mo. Dinanasan ang buhaw ng puso ko. Di ka maikukumpara, hindi ka maikukumpara sa kahit na kaninong mga. Hindi ka maihamit sa yaman ng sanlibutan, pagkat ikaw ang higit kong kailangan. Di ka maikukumpara, hindi ka maikukumpara sa kahit na kaninong mga. Hindi ka maigamit sa yaman ng sanlibutan, pagkat ikaw ang higit
Lord, sa bawat araw, patuloy na ang katapatan mo'y nararanasan po namin. Tunay na bumubuhos, Panginoon, ang iyong presensya, bumubuhos ang iyong pagpapala, Panginoon. Ang katapatan, Panginoon, ng iyong mga pangako. Patuloy namin ito, Panginoon, na ipangangalandakan o totoo ka sa aming buhay. Lord, salamat pagkat sa ngalan mo, O Diyos, nararanasan namin ang kagalitan. Na sa ngalan mo, Panginoon Diyos, nararanasan po namin ang tunay na kapayapaan. Salamat, Panginoon, pagkat sa mga panahon na kung saan kami kinukulang ng karunungan, Lord, tapat ka, na kung kami hihilig sa inyo, Panginoon, ito yung iyong ipagkakaloob, Panginoon Diyos. Tunay nga, Panginoon, patuloy kang madakila at maitaas sa aming mga buhay, Panginoon. Kapag ka kailanpaman, hindi ka nagbabago, ikaw ang tunay na Diyos. At kailanman, Panginoon, ang bawat pagtatagumpay ay iyong mong pinaparanas, Panginoon, sa bawat mga nilalang mo na pinipiling magtiwala sa kanila ng lahat. Salamat, Lord. Pagkat marami man kami mga nararanasan, iba't iba man yung sitwasyon na meron kami. Pero Lord, salamat po sa kalayaan ng pagsamba. Salamat po sa mga oras na to, Panginoon, dahil malaya kami makapakikinig at sama-sama po kami mag-aaral ng iyong mga salita. Lord, maraming salamat pagkat hindi lahat ng mga lugar, bansa, nakakaranas ng ganitong kalayaan. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Tunay nga, ikaw lang ang aming sasambahin. Ikaw lang ang aming pararamatan, Panginoon, aawitan at papupurihan. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng aming papuri, ang dakilang pagsamba sa nag-iisang pangalan mo, aming Panginoong Yesus. Amen. Yan sa pagtuloy sa mga sa ating Panginoon. Ganun po. Yan, sa gabi po nito, yan ang pag-aaralan po natin yung sinabi po sa Mateo chapter 18. 18 po yan. Kasi Matthew 28, 18 to 20, yung Jesus come. Yan, 18 verse 19 hanggang 20. May pamagat po siyang win, pig, and feeds the soul. Yan. Basahin po natin, sinasabi po doon sa aklat po ng Mateo, chapter 18, verse 19 hanggang 20. Yan, sabay-sabay po tayo. Ready? Go! Tandaan ninyo kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa pagkahingi ng ulan ng panalangin. Ito'y pagkakalog sa inyo ng aking mga nasa langit. Verse 20. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong magkakatipon sa pangalan ko, naroon ako kasama nila. Yan, meron pa rin siyang supporting verse sa John 15, verse 16. Yan, basahin po din natin. Hindi ninyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo'y ang bunga at manatili ang inyong bunga upang ang manghingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Sinasabi po doon sa aklat po ng Marcos, chapter 8, verse 36. Yan, sige po, tayo basahin po natin lahat. Sapagkat ano ba ang kapapalanan ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Yan, purihin po yung Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang mga banal na salita, dahil po ang sumundaling ng langit. Kunin nga po, Panginoon, maraming salamat po sa inyong mga salita po dito na aming mga pagbubulay-bulayan ngayong gabi po, Panginoon. Samahan po kami. Pagkalooban niyo po kami ng karunungan po, Panginoon, sa lahat ng mga salita mo na aming po maririnig. Ito po isang patuloy na sumama at mabigit po ng pagkabimpayan po, Panginoon, sa mga gawain po rito. Ito po isang patuloy na aming po maranasan ng iyong Santong Espiritu ay patuloy po namin itong mararanasan sa aming po kalagitnaan. Kaya naman po, Panginoon, gamitin lamang din po ako bilang naluyan na yung mga banal na salita
at ikaw po sa patuloy na makita sa ating buhay. Salamat po Panginoon po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. May kilala ba kayo na sabi nga yung mahilig daw po na mag-picture o mag-ipon ng kanilang mga picture sa kanilang mga cellphone. Yan, ba? Pagkatapos picturean nila yung mga magagandang lugar, mga masasarap na pagkain, yan, ipopost sa Facebook, diba? At share, yan. Sabi nga ay, minsan gayon din daw po sa ating sa mga simbahan. Yan, masaya tayo kapag marami tayong nakikita na puno yung ating pong simbahan o yung ating pong lugar na ating pong pinagsasambahan. Masaya tayo kapag nakikita natin na yung ating pong pagpupuri at pagsamba sa Panginoon ay talagang live na live. Hindi nga ay talagang ando na puspos yung bawat isa. Pero sabi nga ay tanongin daw po natin yung ating pong mga sarili. Yan, busog ba talaga yung ating pong kaluluwa? Yan, sa mga linggo na ating pong nadaan, sa mga linggo na may mga araw ng linggo o magiging araw ng ganito ng Miyerkules, is talagang puspos na puspos tayo. Ang tanong nga ay, busog ba yung ating pong kaluluwa? O sabi nga ay, tuwing araw ng linggo, pagka nakita natin na puno-puno yung ating pong simbahan, diba lalo pagka meron tayo ng pagdiriwang, ito ba, yung anniversary, nakikita talaga natin talagang puno-puno, kinukulang pa tayo ng bangko. Yan, sabi nga ay, busog lang daw po yung ating mga mata. Ito ba, sa nakikita po natin na marami tayong mga nakikita na dumadalo. Yan, sabi nga po dyan sa supporting verse po natin, sa John chapter 15 verse 16, sabi nga, you did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit. Yung tayo nga daw po is manatili at magbunga, manatili yung ating pong mga bunga. Yan. Sabi nga, sa mga ganong pagkakataon, hindi po hinahanap ng Panginoon yung dami o yung talagang masasabi natin na puspos na puspos tayo at yung ang dami-dami natin sumasamba sa ating pong Panginoon. So, sabi nga, ang hinahanap po daw po dito ng ating pong Panginoon ay yung tayo ay manatili o yung bunga po natin is nananatili sa ating Panginoon. Amen po? Yan, pag-aralan po natin sa mga sa ating pong mga talatang mga aklat po na yan na ating po nabasa sa aklat po ng Mateo, sa John, at sa Mark. Yan, tignan po natin dito yung mga dapat po natin pag-aralan ayon po dun sa ating pong title na Win, Feed, and Teach the Soul. Yan. Una po, win the soul. Yan. Panalo daw po natin yung mga kaluluwa. Diba? Yung mga tao, yung kinakailangan, yung doon yung mga pag-ibig po natin sa ating po kapwa. Diba? Na sabi nga ay, kung alam natin na sila po ay hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Diba? Yung ating po laging pinapanalangin, yung one more soul for Jesus. Diba? Kumusta na po yung one more soul for Jesus? Kaya marap na yung mga meron na po ba tayo mga napahaginan? Meron na po ba tayo mga na dala sa Panginoon sa ating pong mga ginagawa po na ito? Sabi nga, naalala po natin, ito ba, po dito yung sinasabi po doon sa Samaritan woman. Patuloy po dito yung mababasa po natin doon sa John 4, sa aklat po ng John chapter 4. Makikita po natin dito, isang babae na may sabi nga ay mas meron siyang hindi lugod-lugod sa Diyos o may yung sa kanyang pamumuhay is makikita natin na talagang hindi siya naayon sa ating Panginoon. At maging yung kanya pong komunidad o sa kanya pong nasa sakupan o kinaroroon ng lugar is talagang nire-reject siya. Diba? Pero si Jesus, nakita natin dito yung ating pong Panginoong Jesus, hindi niya iniwasan yung babae po na ito na Samaritan woman. Sa kabila nga po na kinausap siya, kinausap po yung Samaritan woman po na ito doon sa balon, nung hindi ng tubig. Sabi nga, sinalaysay, hindi man sinalaysay yung babae, pero alam ng ating Panginoong Jesus yung kanya po mga pinagdaanan. Di po ba? Kaya naman po, sabi nga ay, nakita po natin doon sa bandang huli na
chapter 4 po na ito ay kumata natin na yung babae po na ito ay nakilala niya yung Mesias, nakilala niya ating pong Panginoong Jesus, at siya po ay bumalik doon sa kanyang pong komunidad at ipinamalita po yung na kung ano po yung nangyari sa kanya at kung sino po yung kanya pong nakausap, kung sino po yung kanya pong nakilala. Di ba? Kaya nga sabi nga ay hindi kinakailangan maggawa o magtayo tayo ng isang malaking crusade, buwan-buwan mag-crusade tayo o gumagalang tayo ng crusade. Hindi, sabi nga, isa lang. Sabi mo nga sa katabi mo, isa lang. One, yung pinapagpipiri natin na one more soul for Jesus. Kaya sabi nga, isang kaluluwa lang. Yung madala po natin sa ating Panginoon at kung siya ay may iwiwin po natin, kung siya ay may pigbin po natin, kung siya ay matuturuan po natin patungkol sa salita ng ating Panginoon, sabi nga, yung kanyang binagong buhay, yun po ang malaking patutuo para po sa bawat isa po sa atin. Maging doon sa tao na ating pong na pagtagumpayan o panalo para po sa ating pong Panginoon. Sabi nga yung nangyari po na ito, doon sa Samaritan woman po na ito, dahil nabago yung puso ng Samaritan woman po na ito, bumalik siya sa bayan o sa kanilang komunidad at siya niya, pinahagi niya yung naranasan po niya, nung makausap po niya yung ating pong Panginoong Jesus. Ano po yung naging resulta? Nung may balita po, nung may share po ng babae sa Samaritan woman po na ito, yung nangyari po sa kanya, nakita po natin doon, di po ba yung buong komunidad po nila ay naabot dahil sa isang babaeng nabago po ang buhay. Amen po? Kaya sabi nga ano yung magiging lesson po natin dito? Sabi niya, that's what it means to win a soul. Yan, hindi agad sa makikita natin, sa dami ng tao, kundi sa isang puso na o sa isang tao na binago ng ating Panginoon sa pamamagitan niya po ng pagbabahagi po natin ng mabuting balita ng ating Panginoon. Amen po? Yan, sabi nga ay napakaganda po doon, lalo na kung patuloy na may babahagi po natin yung salita ng Panginoon sa mga tao. Alam po natin, o sa mga klase po natin, sa mga kasama natin sa trabaho, o maging sa ating po mga mahal sa buhay. Yan, ano po yung sinasabi po doon sa atin po ng Roma? Chapter 1 verse 16, sabi niya, hindi ko inahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos. Amen po? Para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya o sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Kaya hindi ko po natin ikahiya yung pagbabahagi ng mabuting balita ng ating pong Panginoon. Kaya para po sa ating pong life application, tanongin daw po natin yung ating mga sarili. Kailan? Pakibasa mo ako. Kay Digo, kailan? Kailan last time na intentionally ako mag-share ng gospel sa isang tao? Kailan daw? Matagal na ba? O kahapon lang? O kanina lang? Meron ako ng bahaginan, di ba? Yung intentionally, yung talagang sinadya po natin na ibahagi yung salita ng ating Panginoon. Yan, sabi nga sa pagbabahagi po ng salita ng ating pong Panginoon, sabi nga hindi na daw po kailangan dyan yung mayroon tayong malaking stage o yung kinakailangan pa ng mikropono. Yan, pwedeng sabi nga ay pwede naman siyang share doon sa inyong kapitbahay, sa iyong mga klase, sa iyong mga katrabaho o sa iyong mga kaibigan. Yan, sabi nga tandaan po natin, your souls are not statistic and they are eternal. Amen po? Yan. Pangalawa. Ano po yung pangalawa? Feed the soul. Yan. Pakainin daw po natin yung kanila pong kaluluwa, yung espiritu. Kung nailapit na daw po natin o meron tayo ng bahaginan at tumanggap siya bilang Panginoon sa kanyang tagapagligtas sa kanyang pong buhay, nailapit na natin ay yung tao po na ito na nabahaginan sa ating pong Panginoong si Kristo. Yan dapat sabi nga, hindi po doon magwawakas po yun o hindi doon po hihinto. Kundi, ang dapat daw po, busugin natin po yung tao po na yun. Busugin po natin siya ng salita ng ating pong Panginoon, hindi lang sa mga mensahe na kanya po narinig, hindi busugin po natin siya sa salita ng ating pong Panginoong Diyos. Amen po? Isang example din po dito na isipin ko, sabi nga, isipin ko na mayroong bata na laging dinadala
o merong isang anak na laging dinadala doon sa isang restaurant na buffet. Yan, sabi nga ay unli. Yan, sa dami ng kanyang pwedeng kainin, yan. Pero yung bata ko nito, nang makita niya lang yung candy o yung ice cream, yan, sabi nga, hindi lang po yung kanyang kinain. Hindi niya na pinansin yung mga ibang pagkain. Kaya nga po, nangyayari sa bata, busog siya sa mga matatamis. Sa tamis ng daw po. Pero sabi nga ay, mahina siya, malnourished siya, at sakit din. Kaya puro gano'n na kanyang kinakain, puro tamis, puro mga matatamis na bagay. Kaya nga po, ganito rin daw po minsan sa ating po mga simbahan. Yan, puno lang daw po tayo ng mga mabubuting mensahe, ng mga ating po mga narinig, pero kulang po tayo doon sa mga katurungan ng ating po simbahan. Kaya nga po, sabi nga ay andun na yung mga moment na talagang makikita natin, ang saya-saya natin, ang saya-saya po sa simbahan po na yun, pero kulang na doon sa salita ng ating pong Panginoon. Walang lakas daw po ito para po doon sa mga tunay na pakikibaka po natin sa ating pong buhay. Kaya dapat po mag-isa bawat isa po sa atin, talagang mapuno po tayo ng salita ng ating pong Panginoon. Amen po? Para yung ating pong mga kaluluwa, yung ating pong spirito ay talagang hindi lang yung sagana ka doon sa pagkain ng mga para pagpalakas ng ating pong mga katawang physical, hindi pati yung ating pong spirito ay dapat po natin palakasin. Yan. At ang sinasabi po doon sa Matthew 4 verse 4, yan, ngunit sumagot si Jesus na susulat, ang tao ay hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng ating pong Panginoon ng Diyos. Yan. Maging sa 1 Peter chapter 2 verse 2, ang sinasabi, siya'y nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya't siya'y nagutom. Yan. Kaya nga po, sabi nga palibasay, nag-ayuno siya, nagutom, pero puno-puno siya ng salita ng ating Panginoon. Kaya kahit anong tukso yung dumating, nakita naman po natin dito ba, yung tuksohin yung ating Panginoon Jesus. Yan, talagang pinipitawan niya yung mga ganyang salita. Dahil kasi nga po, puno-puno siya ng salita ng ating Diyos. Yan. Kaya sa ating po life application, kapag umaattend ka ng church, ng simbahan, tanongin mo ang sarili mo. Ano po sinasabi? Ano daw po katanungan? Nagbasa nga po? Yan. Nabusog po ba tayo sa mga mensahe o sa mga salita ng ating pong Panginoon, sa ating pong mga naririnig kapag tayo po umaattend? O sabi nga ay na-entertain lang ako. Na-entertain lang tayo dahil ang saya ng aawitan, ang saya ng banding, ng bawat miyembro, di po ba? Ano kaya? Sabi nga, dapat tayo po ay mabusog. Yan. Yan, sabi nga ay, talagang dapat at tayo po ay lumalalim sa salita ng ating pong Panginoon. Yan, kaya panatilihin po natin na tayo po ay laging magbasa ng salita ng ating pong Panginoon, ng Biblia. Yan, pangatlong puntos po. Yan. Teach the soul. Turuan daw po natin yung mga naiwin po natin. Turuan po natin sila. Sa ganun, patuloy na sila po ay lumalim, lumakas sa kanilang pananampalataya. Sabi nga bilang isang disciple o nagdidisipulo, hindi lang sapat na pakainin daw po yung kanilang kaluluwa, kailangan turuan din sila. Yan. Kailangan po na sila po ay maturuan talaga ng salita ng ating pong Panginoon. Dahil sabi nga ay bilang isang nagdidisipulo, ayan, sabi nga ay accountability po natin na sila po ay tunay na palagok sa kanilang pananampalataya hanggang sila po ay kasama na rin po natin na lumalakad kasama ng ating Panginoon. Kaya may po ba rin, mga kapatid? Yan, sabi nga ay tingnan po din natin po dyan, sinasabi po sa aklat po ng Marcos, chapter 3, verse 13 hanggang 14. Yan, sabi nga ay, yan, pagkatapos sumakit si Jesus sa mundo kasama ang mga taong pinili niya at sumunod sa Kanya. 14. Yan, buhat sa mga
taong iyon ay pumili siya ng labing dalawa na tinawag niyang mga apostol. Inilang niya mga taong ito upang maging kasama niya at upang suguin mangaral. Kaya kasama po niya yung 12 disipulo, kahit saan po siya magpunta yung ating po Panginoon. Kaya yung mga disipulo po nito, bago po sila pinahayo, bago po sila pinahayo o disipulo, pinagturo ng mga salita ng ating pong Panginoon. Yan, na-train muna sila ng ating pong Panginoon Jesus. Natuto sila dito manalangin, natuto silang tunay na magtiwala sa kanila pong pananampalataya. Tinuruan sila na magmahal at tinuruan din sila na mag-serve. Hindi puro, sabi nga ay hindi puro motivational lang yung tinuro ng ating pong Panginoon. Kundi talagang in-train sila kung paano mag-pray, kung paano magbahagi ng kanya pong mga banal na salita. Sabi nga, discipleship is like on life walking with the Lord. Yan. At sinasabi nga din po doon, di ba sa Mateo, yung chapter 18, verse 19 hanggang 20, at tandaan din ito, kung ang dalawa sa inyo ay magkaisa dito sa lupa at paghingi ng naman sa panalangin, ito ay pagkakaloob sa inyo ng aking amang nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Kaya nga po, sabi nga talagang dapat na nandun po yung ating pong paggawa ng disipulo, yung buhay po natin, ay talagang lumalakad po tayo kasama ng ating pong Panginoong Diyos. Yan. Para po sa ating pong life application, tanungin po natin yung ating sarili. Yan. Sino ang tinutulungan kong lumago kay Kristo? Yan. Sino ang tinutulungan natin lumago para sa ating pong Panginoon? Yan. Napakaganda po na sisimulan po natin sa darating pong linggo, tungkol po sa ating pong mga small group. Yan. Nawa sa ating pong mga small group na ito na gagawin po natin sa araw po ng linggo ay talagang patuloy na matuto po tayo, patuloy na tayo po ay lumago. Hindi lamang yung mga nagtuturo, kundi yung bawat membro po ng mga grupo ay sila po ay lumago. Kaya sama-sama po tayo, sabay-sabay po tayo lumalago para po sa ating pong Panginoon. Yan, sabi nga dyan, may tao ba akong intentionally na pinakausap o pinapayuhan o mayroon pa tayong mga tao na pinag-pray o hanggang ngayon ay parang nasa isip lang po natin ay umaattend naman ako ng mga gawain. Pero wala naman tayong itinitrain, wala naman po tayong ginagawa, wala naman po tayong mga tao, mga kapatid na sinusubaybayan po natin para po makasama po natin sila sa ating pong paglago. Dahil kung kailangan po natin para po sa ating pong practical step, start na po with one person. Yan, magsimula po tayo, may din mo sinasabi, sige, mag-gather ka ng mga maraming tao, o mga dalawa, o tatlo, o mag-hanggang sa 7. Yan, sabi nga ay, kahit daw po, magsimula daw po tayo sa isang tao lamang. Yan, maging ito ba po ay ang membro ng ating pong pamilya, katrabaho po natin, churchmate natin na alam po natin na talagang hindi pa siya malago. Diba? Hindi pa siya ganoon kalalim yung kanya pong pananampalataya. Yan. Magsimula po tayo sa isang tao. Yan, gawin po natin, ipanalangin po natin sila. Yan, manalangin tayo. Pagka nakakausap mo siya, manalangin kayo na magkasama. Kahit sabi nga ay isang simpleng prayer call lang o isang simpleng chat lang doon sa kasama mo o sa tao na iyong gusto mong mailapit sa ating pong Panginoon. Chat mo siya, tapos kayatin mo siya na mag-pray kayo. Yan. Pagkatapos, medyo lumalalim na, medyo marami ka nang naitatanong sa kanya, magbasa na po kayo, magbasa na kayo, o mag-share na kayo ng mga salita ng ating pong Panginoon. Yan. Sabi nga, kahit isang verse lang, pagkatapos medyo bulay-bulayin yung verse na sinare nyo doon sa taong iyon. Yan. At ang mahigit sa lahat, kinakailangan na po lang talaga ay maging consistent po tayo. Hindi po yung sisimulan po natin, pagkatapos
susunod na linggo, 2 linggo, wala. Tapos magkakaroon ulit. Dapat maging consistent po tayo. Maging tuloy-tuloy po yung ating pong mga ginagawa. Huwag daw po, higit sa lahat, huwag maging pabago-bago. Kung sinimulan nyo ng ganung araw, ganung oras, dapat tuloy-tuloy po yun. Para po wala kayong ibang hindi magkakaroon ng komplikasyon yung inyong araw at oras na napagkasunduan. Yan. Sabi nga, kailangan lang daw po sa atin ay maging faithful po tayo. Amen po? Sabi nga, discipleship is not about perfection. It's about walking together towards Christ. Yan. Discipleship is not about perfection. It's about walking together towards Christ. Pang-apat na puntos po tayo. Yan, the danger of shifted Christianity. Ang panganib daw po ng Kristiyanong sabi nga ay hanggang upuan lang o hanggang sa kanyang upuan lang. Ano po sinasabi po sa aklat po ng Marcos chapter 8 verse 36. Yan, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao makamutan man niya ang buong daigdig. Yan, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Yan, kung di natin tanongin din, di po ba? What good is it for a church to fill every seat, yet starve the spirit? Diba? Sabi nga ay, andun po yung danger, di po ba? At ito po ang sabi nga natin nakakatakot. Minsan busy ang church sa pagpapadami ng mga tao, pero hindi napapansin kung nababago ba yung buhay ng ating pong mga nakakausap, yung mga taong ating pong mga naiimbitahan. Yan, di po ba? Kaya nga ay hindi lang dumami yung bilang, hindi, sabi nga ay tingnan po natin yung talagang nababago yung buhay ng mga taong ating po nababahagi na ng kanyang mga banal na salita. Amen po? Yan, nakakatakot na. Baka sabi nga ay entertainment lang yung ating po mga ginagawa. Kundi sabi nga ay imbis na shepherding sheep. Kaya nga po, ang dapat maging modelo po natin dito ay ang ating pong Panginoon si Kristo. Yan. Si Jesus, sabi nga, iba ang focus. Yan, una, He won the woman at the well. Doon nga po sa John chapter 4. One soul at a time. At yung pangalawa, sabi nga, He fed the 5,000. Doon po sa John chapter 6. Hindi lang tinapay at isda, kundi, sabi nga, ay nandun pa rin po yung salita ng ating pong Diyos. He put His disciple intimately. Doon po sa Mark chapter 4 verse 34. Sabi nga ay life-to-life discipleship. Yan, sabi nga ito ang blueprint natin bilang isang simbahan. Hindi lang puno yung upuan, yan, kundi puno ng buhay na binago ng ating pong Diyos. Amen po, lagi po natin tandaan, kailangan yung ating pong mga nababahaginan, talaga makikita po natin yung buhay po nila ay talagang binago ng ating pong Panginoong Diyos. Yan, para po sa ating pong life application, at tanongin daw po natin ulit yung ating pong sarili. Yan, ay basa na po. Yan. Si Peter ba ako o disciple na lumalago? Yan, ay po makakasagot niyan. Sabi nga sa mga leaders, busy ba ako sa program o sa pagpapalago ng tao? Yan, sa bawat miyembro, uupulang ba ako tuwing Sunday? O tuwing araw ng linggo, o lalakad ako kasama ang ating pong Panginoong Hesus araw-araw. Amen po? Sabi nga, the church doesn't exist to be full. It exists to be faithful. Yan. At sa ating pong pagtatapos, faithful, not just full. Kaya nga po, mga kapatid, ang church ay hindi lang para ito ay mapuno ng tao. The church exists to be faithful. Kaya, ang challenge po sa bawat isa po sa atin, ano una? Win soul. Yan, dapat po ay bahagi po natin yung mabuting balita ng Panginoon, one person at a time. Feed soul, pangalawa. Then give the word, not just emotional sugar. At yung pangatlo, teach soul. Walk with them, disciple them, help them to grow. Yan. Diba? Sabi nga ay, because at the end of the day, hindi hingi ng Lord kung gaano karami ang attendance po natin sa isang simbahan.
o sa simbahan natin pong pinupuntahan. Hahanapin daw po ng Panginoon yung bunga na nananatili po sa bawat isa po sa atin. Amen po? Kaya po yan, yung reflection question po natin. Number 1. Yan, ibasa nga po. When was the last time you personally walked the soul of Christ? Yan po ba? Kaya yun na tanong na rin po natin kanina yan. Kaya ba yung huling pagkakataon na ikaw ay nakapag-win ng soul para po sa ating pong Panginoon. Pangalawa, being met and feeding others with the word o puro hype lang, hype messages lang. Yan, sabi nga ay talagang dapat po na andun po yung patuloy na pagbibigay po natin ng word of God sa ating pong mga nawing na soul. At yung pangatlo, sino ang tao na pwede kong simulan i-disciple this week? Yan, meron na po ba tayong mga naiisip? Kung mag-isip-isip na po tayo, yan, isang hamon po ito sa atin, di ba? Sino yung tao na pwede kong simulan na i-disciple po natin sa linggo po na ito? Yan, isang final challenge po natin. Let's stop celebrating crowds. Sabi nga, itigil na natin yung pagdiriwang sa dami ng tao. Yan, gawin po natin, simulan na natin maghubog ng mga alagad. Amen po? At isa pa, huwag tayong maghamad ng simbahan na siksik lang, marami lang sa dami ng tao. Ang gawin po natin, bumuo po tayo ng simbahang patuloy na nagtatapat sa ating Panginoon. Amen po? Yan, purihin po yung Panginoon sa mensahe na po na ito sa ating ngayong gabi po na ito. Sige po, tayo po yung manalangin. Tunay nga po, Panginoon, maraming salamat sa iyong mensahe po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa po sa amin na idinako sa lugar po na ito, na kami po makapag-uwi, makapag-pin po kami, makapag-tulong po kami, Panginoon, sa mga taong amin po mababahaginan po, Panginoon, ng iyong mabuting balita ng kaligtasan. Kaya naman po, Panginoon, gamitin po kami bilang nagpapagbahagi po, Panginoon, kung may pahayag po namin, may pakalat po namin po, Panginoon, ng iyong mabuting balita sa mga taong hindi pa tanggap sa iyo, hindi pa nakakakilala sa iyo bilang Panginoon sa iyong tagapagligtas sa kalapang buhay. Gamitin niyo po yung bawat isa po sa amin, yung challenge po na nabasa po namin, laman po namin yung gabi po na ito ay patuloy, Lord, samahan niyo po kami at pupunin niyo po, Panginoon, yung mga tao namin, yung mga naiisip, Panginoon, na mamahaginan po namin ng iyong mabuting balita at mailapit po namin sila po, Panginoon, sa inyong harapan. At ikaw po siyang patuloy na gumamit po sa buhay ng bawat isa po sa amin sa pagpapalagaan po, Panginoon, ng iyong mabuting balita ng kaligtasan. Hanggang sa sila po ay patuloy po namin mapakain ng iyong mga banal na salita at matulungan po, Panginoon, hanggang sa kami po ay sabay-sabay po, Panginoon, na lalakad po, Panginoon, patungo sa iyong kapitihan. At mga tao na nagtatapat sa iyong banal na harapan po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at patuloy na sa aming panalaginan, ikaw po siyang patuloy na sumama at alam po namin na bibigay po kami ng katungkulan po, Panginoon, sa lahat ng aming po mga dadalangin sa gabi po. So maraming salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pupurihin ang ating Panginoon sa kanyang mga salita. Sa ating pong pagpapatuloy sa ating pananalanginan. Sabi ko, ang pinamahalagang talata sa Biblia tungkol sa panalangin ay nagtuturo sa atin na huwag mag-alala, kundi humingi ng may pasasalamat, maniwala at pagdasal ng lahat ng tao. Ang mga ito ay matatagpuan sa ikatulong bahagi ng banal na kasulatan. Kaya po, ayon po sa Marcos 11:24, sabi po, kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo yun at matatanggap nga ninyo yun. Maging sa Ephesians 6:18, sabi po, ang lahat ng ito ay gawin ninyo sa pamamagitan ng panalangin at pagsama. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin. Ayan po, sa oras po na ito, patuloy po tayong humingi ng paggabay sa ating banal na Espiritu sa
sa ating pananalangin, sa mga prayer items natin tulungan sa aming Panginoon, maging sa ating personal na panalangin. Sige po, mga kapatid, magdala-dalawa po tayo para po sa ating magbabahagi ng panalangin. Sige po mga kapatid, sama-sama po natin natulog ang ating body of Christ. Sige po, manalangin po tayo. Okay lang Diyos, mga pangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin ng Diyos sa oras na ito. Patuloy po na dinudulog po namin ng Diyos ang hindi pong body of Christ. Lord, salamat sa mga simbahan na inyong pong tinatag, maging sa mga pastor na ginagamit mo sa bawat iglesia. Patuloy nga po Diyos na patagin po sila. Patuloy na abutin po ang kanilang pangangailangan, maging sa buong sa kanilang pamilya. Patuloy nga po Diyos na maranasan nila o Diyos yung pag-ibig mo, yung pagpapala mo sa buhay nila, maging sa mga bawat miyembro ng kanilang mga iglesia. Tunay nga po Panginoon na bigisin mo po sila ng pagkakaisa, bigisin mo po sila ng pag-ibig. Mga Panginoon, huwag niyo po silang lalagpasan maging sa mga pastor na ginagamit ko po sa ilang iglesia ito, kay Pastor Raul, kay Pastor Luis, ay kay Pastor Dom, maging kay Pastor Rodel, at maging kay sa iba pa pong pastor na ginagamit mo sa iglesia ito. Lord, salamat mo sa buhay nila na patuloy na andun po Panginoon yung puso nila na naglilingkod, nagtatapat sa iyo. Patuloy na gamitin po ang buhay nila upang mas marami pa pong kaluluwa ang madala nila sa iyong banan. Gamitin po sila Panginoon sa iyong kaharian dito sa lupa. Maraming salamat po sa buhay nila na patuloy na nagpapagamit sa iyong upasan. Maging sa aming pong pagbibigay, patuloy na po Diyos, na pagpalain mo ang bawat kamay na magkakaloob. Alit lang po ito malaki. Patuloy na andun po o Diyos yung pagbabalik po ninyo Panginoon ng masigit pang pagpapala upang ang mga pagpapalang ito ay magamit po Panginoon sa pagpapalaganap ng iyong banal na salita. Purihin ka, daklain ka, maluwalhati ka. Ito po ang aming samang dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Church, tayo po ay bukas na po sa ating po pananalangin. Tunay nga po Panginoon, kami pinagpupuri, nagpapasalamat po Panginoon sa gabi po na ito, sa tagumpayan ng aming paggawain po Panginoon ng prayer worship. Salamat po Panginoon sa inyong banal na Espiritu na patuloy po nilulukod sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po Panginoon sa inyong mga salita na aming pinagpulay-pulayan. Inaral po Panginoon upang kami po ay magpag-win ng soul, makapag-feed at maging sa kami po ay magpagturo po Panginoon sa mga tao na amin po mga nababahaginan ng inyong mga banal na salita. Salamat po Panginoon sa mga prayer request po namin na amin po nasubmit sa amin po mga prayer partner. Salamat po Panginoon, alam po namin na ito po ay nagtutugunin po Panginoon sa inyong takdang panahon, maging sa mga prayer item na amin po dinalangin ay patuloy Lord na alam po namin ay ikaw po ang isang Diyos na tumutugon po Panginoon sa lahat ng aming po mga dinadalangin. Salamat po Panginoon maging sa mga invitation po Panginoon ng mga gawain. Nawa po Panginoon, magkaroon kami ng bukas na puso at desire po Panginoon sa aming buhay na kami po ay maka-attend po Panginoon na mapalawak pa, mapalalim po Panginoon yung aming po paglilingkod sa inyo po Panginoon sa pamamagitan nga po ng mga salita na aming po mga nababasa, na aming po mga naririnig buhat po sa mga pastor na ginagamit po Panginoon. Salamat po Panginoon. Maging sa amin po pasamantalang pag-iwahiwalay, Lord, dalangin po namin na patuloy kami ingatan, samahan po Panginoon, at marating po kami ng maluwalhati po Panginoon sa ating po mga tahanan. At ikaw po siyang patuloy na nabibigyan po namin ng papuri parangal sa lahat ng aming din po mga ginagawa. Tagumpayan po Panginoon, ang gabi po na ito ay patuloy po namin itong maranasan. Ang sa amin po mga pagsasalusaluhan, Lord, na mga pagkain po Panginoon, pahalinisin niyo po ito,
magsilbing kalakasan po ito ng aming po mga physical at pangangatawan, magamit din po namin po Panginoon sa aming po mga ginagawa at paglilingkod. Salamat po Panginoon at patuloy Lord, dahil ito po siyang magbibigay po sa amin ng mga biyaya at pagpapala na higit pa sa amin po mga inaasahan. Salamat po. Kaglayin naman ba bawat isa ng biyaya at pagpapala nanggagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig, nanggagaling sa ating Diyos Anak at ang pagsama ng Santong Espiritu ay patuloy po natin itong maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. God bless you.